Kaya kung ako tatanungin, kayong mga cabinet secretary dyan, sumama kayo doon sa mga bahay ng mga kasama nating Pilipino. Matulog kayo doon and you will see. Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayanghirang dito sa Lungsod ng Davao. Pag-usapan po natin dito sa Ang Ganda ng Pilipinas, mahalin natin ito. Bago po lamang nag-issue yung Secretary Roque ng Department of Trade and Industry, I think isa ito sa mga mayari ng yung mga apparel, yung mga damit na binibinta sa mall. And I think yung success story nito ay successful siya sa business. Pero dito sa sinabi niya na 500 pesos yung budget para sa Noche Buena, hindi siya successful dito. Nagkamali po kayo, ma'am. Yung small family of 4, gagawin mo lang 500 yung dinner nila, yung Noche Buena. Paano mo i-budget yun? 4 na tao, okay. Isang loaf bread, magkano yung, palagay natin 65. Lista ko po dito. Magkano ang Coke? So, 85 pesos. So, ilan na ito? Okay. Magkano ang kilo ng bigas? 54. Rice. 4, 10, 204 na. Ulam. Magkano yung isang manok? Yung buo. 260. Litson manok. So, yung utusan mo pa na bibili. Pupunta sa pamalingke. Magkano? So, 50 back and forth. So, 100. So, 564. Secretary, ito po yung aking listing, no? Number 1. Yung loaf bread, 65 pesos. Yung soft drinks, 85. So, 150. Yung kilo ng rice, 54. So, 204. Plus yung litson manok, 260. So, 464. Then, yung utusan mo sa palengke, 100. 564. Kulang po kayo. Short kayo ng 60 plus. Ito very, kuhan lang ito. Kuhan ito. Makakain naman, may loaf bread. Actually, hindi matawag na Noche Buena kung isipin. Parang natural expenditure ito ng daily. Parang walang spirit of Christmas dito. Ano bang ibig sabihin ng spirit of Christmas? Kahit paano, may dessert. Sabi nung sekretary ko, may dessert. O ano pa? O kahit paano, merong ibigay na regalo sa mga bata. O tatlo yung anak mo, magtagpong kayo, tag 50 pesos kayo. So 150. Kasi good for 4 ito eh. Yung husband naman na nagtatrabaho araw-araw, hindi ba pwedeng bumili ng isang San Miguel Grande or isang tanduay. Magkano ba yung grande? Magkano ba yun? So, 150. So, lugi na po kayo ng 300. Kasi 50-50, bigay mo regalo sa mga anak mo, 50 pesos, 50 pesos. Tatlo, 150. Yung ipainom mo sa husband mo, kahit kaunti lang, kasi buong taon nagtatrabaho yan. Yan ang gustong uminom. O, 150 yung isang grande, siya lang isa. So, 300. 564 plus 300, so 864. Lugi na po kayo, sekretary, ng 364. Ngayon, ito po yung sinabi ninyo, good for 4 na membro sa pamilya. Ngayon, hindi po ninyo nakita na meron din po mga extension yan. Minsan, dahil sa hirap ng Pilipinas, nandiyon yung mama, mother-in-law, or in-laws. So, kulang po yung estimate po ninyo. At nagkamali po kayo dito. Sana bago kayo nagsalita, pinag-aralan nyo. Para sa akin, hindi nyo na-feel yung bilang Pilipino. Hindi pa kasali dyan, yung araw-araw na utang. Kasi nagtatrabaho yung husband 500 plus yung 600. Palagay natin Metro Manila. Pag uwi niyan, wala na rin. Yung babaunin ng mga bata, kinaumagaan. Yung pambili ng sapatos man lang, sa buong taon, nagchichinelas na yung bata, nagpupunta sa school. Kahit paano man lang, pambili man lang ng isang t-shirt, kahit mag-ukay-ukay na lang, hirap pa rin. Kaya makita mo, tayong mga Pilipino, pinapalabas nyo talagang hirap na hirap, pero makita nyo naman yung corruption. Doon tayo nagkamali. Yung relationship between people, yung tao, at saka yung nasa government. At all times, dapat higit sa lahat, tao muna. Nagkamali po yung ating perception dito. At kaya kung may pera pa kayo dyan sa Department of Trade, ibili nyo ng bigas yan, i-distribute nyo sa mga kababayan natin. Noong panahon ng eleksyon, ang dami ninyong dinistribute. Pag ngayon, wala ng eleksyon, wala na. So, hindi po magandang Pasko. Nagkamali po kayo, Secretary, ng lahat ng assessment nyo.
nyo. Siguro po, mag-ikot kayo dun sa public market. Kausapin nyo, kumain kayo kasama yung mga sambayan ng Pilipino. Why don't you sleep sa isang bahay ng driver? Siguro, isang model dito matulog tayo doon sa mga kababayan natin. Yung nagtatrabaho, good for 4. Pakiusapan natin, matulog tayo doon sa bahay niya. Tingnan natin kung ano yung buhay nila doon. Bibili pa yan ng mga minudo na yung oil, di ba? Magbabayad pa yan ng gas. So, marami pa siyang gagawin. And I'm sad about this. Malayo po ang gobyerno sa katotohanan, sa kahirapan ng tao. Kaya kung ako tatanungin, kayong mga cabinet secretary dyan, sumama kayo doon sa mga bahay ng mga kasama nating Pilipino. Matulog kayo doon and you will see. Siguro 3 araw, tingnan nyo, doon kayo maligo, doon na kayo kumain. Makikita ninyo kung gaano kahirap ang ating sambayan ng Pilipino. Hanggat sa muli, mahalin natin ang bayang Pilipinas. Nag-iisa po ito. Ang ganda ng ating bayan, alagaan lang po natin. At ipagdasal natin yung mga nasa gobyerno na sana they will realize, makikita nila yung nasa puso ng sambayan ng Pilipino. God bless Philippines. This is Councilor Danny Dayang Hirang. Magandang araw po. Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.